Last pay later update tayo. So currently po may offer po ako sa last pay later by Lazada, which is pa buy now pay later niya. So as high as 61,500 pesos na po. Grabe no, hindi ko namamalaya na pa-increase pa rin ng pa-increase tong si last pay later kasi alam nyo, nag-start lang ako dito sa 2,000. And then eventually po, nag-i-increase siya kasi nga ginagamit natin siya. Mataas na to no, 61,500. Wala to na nga, meron akong bonggang-bonggang update dito kay last pay later. Last week ko lang po siya na-notice na if we switch our loan provider, kasi si Ako kasi yung loan provider ng last pay later ko, so pwede natin siyang i-switch to another loan provider which is itong si Pera 247 at magkakaroon tayo ng chance na ma-increasean pa up to 5,000 pesos kapag nag-switch tayo ng loan provider. Well, FYI, si Pera 247 lending po is an SEC registered, so license to operate po siya. Medyo hesitant pa akong gawin siya kaya hindi ko talaga siya ginawa. So, buti na lang napanood ko yung video ni Sir Pat Quinto. Shout out Sir Pat. Napanood ko yung video regarding last pay later na nag-switch nga siya from Ako into Pera 247. So unfortunately no, naging pangit yung naging resulta sa kanya. Kasi imbes na ma-increasean siya ng up to 5,000 pesos, nabawasan pa yung loan offer niya. So meron siyang loan offer daw na 25,000. And then nung nag-switch siya ng loan provider from Ako into Pera 247, naging 19,000 pesos na lang yung kanyang offer. Nakakaloka yun. Bumaba siya nung nag-switch. Parang deceiving yun ha. Okay lang sana 'di ba kung hindi siya nabawasan as is yung ating loan offer. Kaya ito na nga, naglakas loob ako na gawin siya. Na itry ko naman din yung akin, yung account ko. Which is nanghihinayang din naman ako kasi ang taas na rin naman ng offer. And then kung mag-switch ako, 5,000 lang naman yung i-increase. Hindi ko naman din masyadong kailangan. Pero na-inspire ako kay Sir Pat Quinto talaga. Na-curious ako kung ano yung pwede ngang mangyari. So ginawa ko siya at sinubukan ko siya. And guess what? Kung ano yung magiging resulta. Of course, panoorin niyo yung video kung paano tayo mag-transition dito. Kasi parang kailangan din natin i-apply siya. Parang ganun yung proseso niya para may idea rin kayo. Well, bago ako magpatuloy, disclaimer lang, this video is not sponsored and basically based on my personal experience lang to para mabigyan ko kayo ng tamang expectation before trying this new transition na naman po ni last pay later loan provider. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo itong mga videos, again, consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is-update na notified ka. Well, back to this transition po ng ating last pay later provider from Ako to Pera 247. Subukan natin. Well, FYI po pala, itong si last pay later po, madami talaga siyang loan provider. Marami pong ka-tied up si Lazada talaga. Tulad ni Ako, ni CIMB Bank, ni WeFund Lending, ni Neuron Credit Financing, which is itong si Atomy, diba? And ito nga si Pera 247 Lending Corporation. So, ang dami. Pero ito na nga, no, currently po, again, si Ako po yung loan provider ko ng aking last pay later and so far, so good naman yung aking naging experience. Never naman po ako naka-experience ng frozen account dito. And mabait siya sa akin. Pero dahil sa pa-increase nga po ni Pera 247, ito na nga. Well, dito po sa aking Lazada app, so under po ng ating account, makikita po natin dyan, last fin. So, last financial po yan. So, yan po yung i-click natin at makikita po natin dito na meron po akong offer of worth 61,500. So, i-view po natin yan at kung makikita nyo po dito, kung willing na ba ako na ma-upgrade yung aking Lazada Pay Later experience, yun nga yung kailangan ko siyang i-switch. So, kinlik ko yung view details. Dito yung ganap niya, guys, no? So, nakalagay dito, current provider ko nga po, si Ako. And ang magiging new provider ko, kapag isa-switch ko siya, is Pera 247. Magkakaroon daw ako ng increase up to 5,000 pesos. So, malamang ito, nasa 1 peso up to 5,000 peso kasi hindi naman siya tiyak. So, ito yung mangyayari kapag mag-switch daw ako ng loan provider. So, I can immediately make new transaction on Lazada daw using this loan provider or using last pay later to. Dito sa baba, may Ako account daw will be closed siya. And then, I can no longer make any transaction using Ako kasi nga mag-switch na ako. So, dahil nga gusto ko po siyang subukan, kilik ko itong apply to switch. And then, right after po magsi-self-verification tayo dyan. And then, after po nito, guys, magpapadala po sila sa atin ng verification code using our phone number na naka-register po sa ating Lazada app. Since tapos na ako sa ID verification, kasi
kasi may account naman na po ako dito. No? Move on tayo sa personal details, which is the basic information na po. So dito guys, nakalagay naman po or naka-fill up naman po yung mga existing personal details po natin. I-check na lang po natin. Like our ID information, full name, gender, birthday, ating birthplace, and marital status. And then as well as our contact details daw, including our addresses po ito, fill upan natin. And dito sa baba is our email address. So after po nito is the additional information. So fill upan lang po natin to. And don't worry, kahit naman po tayo ay student, unemployed, housewife, freelancer, is i-declare na lang po natin dito kung ano po talaga yung ating sources of income. Kasi ako, as is pa rin lang naman ako, nasa freelance pa din po ako. And i-update lang din po natin yung ating income kung magkano na po monthly. And then dito sa baba guys, may nakalagay po, increased chance of approval by providing SSS number and TIN number. Pero optional lang naman siya. Pero ako guys, nag-provide ako ng SSS number lang. Yun lang. Pero kahit wala, okay lang din naman. So after po nito, sinabit ko po yung aking application and then nire-review niya agad-agad. Well, while waiting po sa result, no, isi-share ko na rin po sa inyo yung nagiging interest rate ko po dito nung ako-lako pa ako. At i-compare natin yan later sa Pera 247 if may pagbabago. So eto na nga, nung nag-check out po ako itong brown rice na to. So kung makikita nyo dito sa last pay later, under kay ako-lako pa to ha. So meron akong 0 interest rate for 3 months to pay. So parang Shopee lang, di ba? Kasi si Shopee may paganito every day. So wala tayong babayarang interest for 3 months to pay. Maganda to ha. Pero kapag naman bayaran ko siya for 1 month to pay, may interest rate siya. Pero ang liit lang nito guys, nasa 2.4% lang po ang baba nun. Pero nag-iiba siya kapag 6 months to pay na siya. Kasi sa 6 months to pay po, sa computation ko, nasa 4% po monthly. So yun siya, yun yung interest rate niya sa akin. Mababa pa din siya, no? And then knowing na may pa 0 interest rate siya. Well, kumusta kaya kapag nag-switch tayo sa Pera 247? So eto na nga, binalikan ko siya, yung aking nagiging application, yung aking pag-switch or pag-transition nga po. Well, dito kung makikita nyo po no, na ang aking loan provider na nga po, si Pera 247 Lending. So ibig sabihin po, successful po yung naging transition natin, napalitan na po si ako-lako. Ang tanong dito, nag-increase ba ako or nag-decrease ba ako or nawala ba yung offer ko or naging stable ba siya? So the answer po dito is ito pa din po. 61,500 pa rin po yung offer ko. Hindi po ako na-increasean. Pero ang good news, hindi rin ako na-decreasean. Tulad kay Sir Pat Quinto na talagang nabawasan yung loan offer niya nung nag-switch siya, di ba? Ako naman, hindi. Walang nagbago. Siguro dahil mataas na yung loan offer ko, no? Kasi ang taas-taas na rin naman ito. Pero sana man lang, no, tapat sila doon sa nagiging promise nila na up to 5,000 pesos na increase yung ibibigay nila. Kahit ba 500 lang na increase sa akin or 100 ba yan or kahit 1,000 pesos, at least, di ba, may usad at makita talaga natin na legit ba talaga yung increase. Kasi sa akin, hindi nagbago 0 increase. Pero ang maganda nga lang, hindi siya bumaba or hindi nawala yung aking loan offer. Yun lang naman din yung kinaganda niya. Dahil kanina po, di ba, na-share ko sa inyo kung magkano naging interest ko kay ako-lako. Ngayon naman, same item. And guess what? May nagbago talaga sa kanya. Kasi sa ako-lako kanina, ang 0 interest rate niya sa akin is 3 months to pay, di ba? Dito naman, kay Pera 247 Lending is yung 1 month lang, yung 0 interest rate sa akin. Ang good news din, ang haba ng payment terms ko. Kaya ako-lako kasi kanina, di ba? From 1 month, 3 months, saka 6 months lang yung offer niya. Dito kay Pera 247 Lending, from 1 month po, ang daming choices, up to 12 months to pay. Pero guys, ang napansin ko dito, from 3 months to 12 months, standard lang po yung interest rate niya. Kasi kinompute ko po siya, nasa 4.41%. So kanina kay ako-lako, kapag 6 months to pay, ang interest rate ko doon is 4% lang flat. Dito naman, medyo may point something siya, pero mas mataas siya ng konti. Kaya lang, ang pagkakaiba lang nilang dalawa, no, ito, standard yung interest rate niya, hindi nagbabago kahit 3 months yung kunin mo, up to 12 months. 4 point something percent pa din po yung kanilang interest rate. Kaya ako-lako kasi, iba yung interest rate niya sa 1 month, 2.4% lang yung interest rate ko doon. And kapag hinabaan natin yung ating loan terms, nasa up to 4%. So, iba-iba sila, no? Mas mababa si ako-lako ng interest rate compared kay Pera 247 Lending. Well, kayo ba? Kumusta yung sa inyo? Sino nakapag-try dito na nag-switch kayo dahil napangakuan kayo na mag-i-increase siya ng up to 5,000 pesos? Successful ba yung sa inyo? So, paki-comment down below po para aware po iba nating viewers. So, don't worry guys, lagi naman po ako mag-update sa inyo. So, yun lamang po. Ay po may natutunan kayo sa video. Ay po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At clicking bell button para lahat ng videos kayo updated and notified po kayo. So, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!